Kawili-wili. Tol, Lee, ang tagal na nating nanonood ng livestream. Dapat ba tayong magregalo? Bigyan natin siya ng kahit ano. Sa tingin ko nga. Ano, sa palagay mo, iligtas natin ang buhay niya na iligtas, nailigtas, o mami-mami home? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ano ito? At isang tiket ng loto. Ngayon ang araw ng lottery draw. Baka ang Diyos ng yaman ang nagpapadala ng pera sa akin. Hindi bale? Puntahan muna natin ang tindahan ng lottery. Kung sakaling manalo talaga ako, hindi na ako mababahala sa gastusin sa gamutan ni nanay. Hoy makiraan, makiraan. Boss, i-redeem ang premyo. Ito, DPN nila iginuhit ito. Anong premyo ang tinitignan mo? Hindi ka naman ikaw mismo ang tumingin. Nasa TV na. Siyam, 1-1, 18, 22. Tumama talaga. Walo, tumama, tumama. May nanalo talaga. Ayos, ang galing naman, di ba? Maligayang pagbati. Ang husay talaga ng treasure basin na ito. Sa perang ito, di ko na problema ang gastos sa ospital ni nanay. Nasaan na ang treasure basin yan? Isang beses lang magagamit? Kung bibigyan PA ako ni God of Wealth, hindi na ako maghihirap habang buhay, pinapadaliin akong mag-live sa tanghali, at nagpapadala ulit sila ng regalo. Sige, Keanu, huwag ka muna umiyak. Opo, punta na ako dyan. Sige. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Pagmasdan mo ang sarili mo para kang yaya. Pinabalaan kita, iwan mo agad si Guchenyo. Tay-Night, sa labas na tayo mag-usap. Nandito PA si tita. Gusto kong sabihin, ang anak niya ay walang silbi. Araw-araw nagli-live lang. Bumabagsak ang kumpanya. Paano to kikita? Tito, tita, bakit kayo nandito? Sakto ang dating ninyo. Pinabalaan kita. Si Keanu namin, ikakasal kay President Wang sa ilang araw. Huwag mo nang gambalain siya. Hindi ko ginawa. Nanay, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ako pakakasal kay Director Wang. Hindi mo ba nakikita na si Guchenyo ay walang silbi? Tingnan mo ang kanyang pananamit. Nagli-live streaming na naman siguro. Yan, magkano ba ang kinikita sa live streaming? Keanu, makinig ka na sa akin ngayon. Huwag ka nang magmatigas. Kapag pinakasalan mo si Director Wang. Si Director Wang ay magbibigay ng 1 milyon sa pamilya natin. Itong pasaway na to, kaya ba niyang maglabas ng ganyang halaga? Tingnan mo to. Tingnan mo to. Paano ka makakatumbas sa aming Keanu? Tigil mo yung kalokohan, sumama ka na. Sandali lang tatay, bitawan mo ako, hindi ako aalis. 1 milyon lang ba yan? Ito transfer ko na ngayon din. Walang kwentang tao ka. Kaya mo bang maglabas ng 1 milyon? Hindi mo ba talaga alam o nagkukunwari ka lang? Ang perang ibinigay mo kay Keanu sa ilang buwan na yon, hindi sapat para sa gastusin sa ospital at pang-araw-araw. Lahat ng ito, si Keanu mismo ang gumastos. Ikaw, isang taksil na puro pahirap ang dala. Keanu, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya na sa nagawa ko sa'yo. Huwag kang magpanggap dito. Hindi ako si Keanu, hindi kita palalampasin. Nanay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Keanu, hindi mo na kailangang umalis. 1 milyon lang Yan. Ito transfer ko na ngayon din. Ito transfer ko na ngayon din. Ito transfer ko na ngayon din.
Ganito na pala Katya, matigas PA rin, parang patay na pa to. Sige, kung magta-transfer ka ng 1,000,000 ngayon, hindi ko isasama si Kianru. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Lumala ang tumor ng pasyente. Kailangang operahan sa loob ng 3 araw. Pagkatapos pumirma, bayaran sa ikalawang palapag. Hatiin ang operasyon sa 3 yugto. 350,000 bawat yugto. Ayaw na nating gamutin. Itago mo ang pera. Mabuhay kayong mabuti ni Kianru. Chenyu, dapat gamutin mo si tita. Hindi ako sasama sa kanila. Kianru, ikaw, Zhao Kianru, tingnan mo ang estado mo ngayon. Tianru, siya ba talaga ang ina mo? O ako ang ina mo? Ikaw, nakakahiya ka. Alis na tayo. Sandali lang, 1,000,000, sige. Pagta-transfer na ako, Gu Chenyu, basura ka. Tapos ka na ba? Kung may 1,000,000 ka, tatawagan kita. Ito, 1,000,000. 1,000,000 talaga. Yung basurang yun, si Gu Chenyu nag-transfer. Oo, siya yun. Paano siya nagkaganon karaming pera? May 1,000,000 pala siya. Kianru, Good Chenyu. hiwalay na tayo. Kianru. Tatay, ibalik mo sa kanya ang pera. Sasama ako sa'yo. Kingru, bakit? Good Chenyu. Kinuha mo ang pera para sa paggamot ni tita at binigay lahat sa tatay ko. Gusto mo bang sisihin ko ang sarili ko habang buhay? Tapos na ba kayong mag-usap? Gusto niyo ba ang pera? Sandali lang. Inilipat ng tatay ko ang pera sa kanya para mabayaran niya ang MGA bayarin. Bilisan mo na. Ibalik niyo ang pera. Kung magpakasal ang anak natin kay President Wang sa hinaharap, ang pera natin dadaloy ng dadaloy na lang ba? Hindi na kailangan. May pera ako. Good Chenyu, saan ka nakakuha ng ganito karaming pera? Ganito na ka-late? Sabihin mo na ang totoo. Kingru, ingin. Kingru, maniwala ka sa akin. May pera ako. Kita ko ito sa live streaming. Hindi ka na mababahala sa pera pa. Pwede bang kumita sa live streaming? Pwede PA ngang kumita. Kung sasama ka sa pagbayad ng MGA bayarin, malalaman mo. Manina, punta muna tayo doon. Hintayin mo ako dito. Sumama na rin tayo. Teka, pumunta kayo tingnan. Tara na. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Kung pagkatapos ng 3 operasyon, hindi PA rin matanggal ng buo ang tumor, kailangan na nating isipin ang iba pang paraan. Bayaran mo na ang fee. Kung yung matandang babaeng si Huang Yume, hindi pa mamamatay yan sa ngayon. Ang target na gamot kada buwan ay nagkakahalaga ng 100,000 monthly kahit na si Gu Chenyu ay may pera, di niya kaya magwaldas ng ganyan. Mas maayos PA rin si Presidente Wang. Kumusta, Presidente Wang? At may utang PA si Xiaolei kay Presidente Wang. Makatwiran naman na si Kianru bilang ate ang mag-alis ng utang ng kapatid niya. Tama nga yan. Tandang Zhao, di mo ba sinabing dadalhin mo si Kianru ngayon? Presidente Wang, nandyan si Kianru. Bakit kasama PA niya yung walang kwentang yan? Presidente Wang, di ko alam paano yumaman si Gu Chenyu. Nagpadala siya ng 1,000,000 sa akin at nagbayad ng 1,000,000 para sa gamutan ng ina niya. 2,000,000. Sa tingin mo ba'y 2,000,000 ay sapat para nakawin mo ang babae kay Wang Tianle? Tagumpay ang pagbabayad. 1,000,000 yuan. Chenyu, nagkapera ka talaga. Oo, ang suportador ko ay Diyos ng yaman. Marami siyang ipinadalang regalo. Totoo ba? 2,000,000? Wala ka talagang pinag-aralan? Ano ba suot niya? Mukhang tanga. Wala kang pakialam. Chanru, tignan mo ang tapat ni Presidente Wang. Personal PA nga siyang dumating. Tianru, napag-usapan na namin ng magulang mo. Basta't sumama ka sa akin, pangako ko bibigyan sila ng 1,000,000. Bibilhan kita ng apartment sa sentro ng lungsod. Pinakamahalaga, may 2,000,000 utang sa akin kapatid mo. Pwede kong kalimutan yung utang na yan. Ano? May 2,000,000 utang si Jiaolei sa'yo? Ano masasabi mo dyan, basura? Ang perang ito, Tatay, nanay, hindi ba't sinabi ninyong nagbigay si Chenyu ng 1,000,000? E di hindi nyo na kami pagbabawalan? Tianru, hindi namin alam noon na malubha pala ang nanay ng tarantadong yon. Kailangan niyang alagaan ang sariling ina ngayon. Tapos sasagot PA sa'yo. Pero kinuha nyo na ang pera. Anong problema at kinuha namin? Eksakto. Ilang taon ka nang kasama nitong walang kwenta? Anong masama sa panghiwalay na bayad sa kanya? Anong problema? Tama. Ginoong Wang, paano kung kukuha PA ako ng 2,000,000 at pambili ng bahay? E di aalis kayo rito? anong pinagsasabi mo? Parang kaya mong kumuha ng ganito kalaking pera. Alam mo ba itsura ng suot mo? Parang payaso. Paano ako maniniwala na makakakuha ka ng 5,000,000? Ginoong Wang, nagbibiro ka? Saan siya kukuha ng dagdag na pera? Kianru, halika rito agad. Sandali lang, kung makakakuha PA ako ng 5,000,000, ikaw, ano sa tingin mo? Gu Chenyu, huwag kang makulit. Saan ka kukuha ng dagdag na pera? Chenyu, huwag kang magloko. May paraan PA tayo.
Hoy, Guchenyu, ang kulit mo talaga. Ganito na lang, makikipagpustahan ako sa'yo. Kung makakakuha ka ng 5 milyon, tatawagin kitang tatay. Kung hindi ka makakakuha ng 5 milyon, gagapang ka mula rito, dadaan sa ilalim. Oras na naman ang evening live stream. Masayang sandali. Mga kapamilya, magpadala tayo ng MGA regalo. Salamat sa Matchmaking Center sa pagpapadala ng pulang tali ng tadhana. Espesyal na pasasalamat. Salamat kataas-taasang Panginoon Lao. Di masama, salamat. Dakilang pantas. Anong gusto mong ipakita ko? Side flip. Parang pinapahirapan mo ako? Medyo mahirap to, pero susubukan ko. Teka, pasensya, hindi kaya. Susubukan ko next time. Salamat sa body strengthening technique. Makakapag-practice ako ng maayos. Siguradong mas magaling na flip next time. Tapos na ang live stream natin. Salamat sa suporta. Bukas ulit, huwag palampasin. Paalam, isang paraan para patibayin ang katawan. Pulang tali, 2 resurrection pills. Sulit ang live stream na, to, tapos ka na sa trabaho? Oo, maliligo na ako. Sige lang, Huwag mo akong titingnan. sinong tumitingin sa'yo? Sa sofa pa rin ako matutulog ngayong gabi. Hindi ko narinig. Ano to? Regalo kaya ni Chenyu para sa akin? Hindi ko sasabihin. Maganda naman talaga. Bakit biglang bumibilis ang tibok ng puso ko? Kung makakapaglabas ka ng 5 milyon, tatawagin kitang tatay. Kung hindi mo makukuha ang 5 milyon, magdudulas ka rito. Chenyu, huwag kang pumayag sa kanya. Sasama ako sa'yo ngayon. Pag-usapan natin ang kasal pagkatapos. Palayain si Chenyu. Si Guchenyu na walang kwenta, nagalit kay Director Wang. Hinahanap niya ang problema. Director Wang, kalimutan na natin ito ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Sige, Kenru, mamayang gabi, pumunta ka sa bahay ko at manatili. Kenru, magtiwala ka sa akin. May pera ako. Kanino ko ililipat ang pera? Totoo palang may 5 million ito. Paano ka nagkaroon ng 5 milyon? Guchenyu, gumamit ka siguro ng panlolokong software, ano? Panloloko. Director Wang, galing ito sa online banking system. Hindi ito peke. Natalo ka na. Ano ang tawag mo sa akin ngayon? Tatawagin kitang nanay. Mabuting anak. Guchenyu, tatandaan kita. Huwag mong kalimutang bayaran ako. Director Wang, salamat sa pagtanda sa akin. Ano ang silbi ng 5 milyon mo? Naka-offend tayo kay Director Wang. Anong gagawin ko ngayon? Director Wang! Director Wang! Hintayin mo ako! Director Wang! Pakinggan ang paliwanag ko! Director Wang, hintayin ninyo kami. Si Director Wang na yon ay sinasabing may bilyon-bilyong yaman. Ngayon na offend natin siya. May magiging problema kaya? Kenru, huwag kang mag-alala. May paraan na ako para masolusyonan ito. Nay, magiging maayos ka pagkatapos ng operasyon. Kenru, bakit hindi ka na lang mag-resign bukas? At saka, may pera na ako ngayon. Kaya kitang sustentuhan. Hindi pwede. Kaya kong kumita ng sarili kong pera. At saka, ang pagsama sa'yo ay hindi dahil sa pera mo. Sige, magre-resign na lang ako bukas. Ako na ang bahala kay nanay sa ospital. Bakit hindi PA nagli-live ang streamer? Kahit kabayo ni Dima Wen ayaw magpahinga ng matagal. Erlang Shen, nanggugulo ka na naman? Ang daming Diyos na nanghihiling mag-broadcast. Kailangan ko nang magsimulang mag-stream para sa MGA regalo. At saka, kung bibigyan mo ako ng cornucopia, magiging walang kamatay na ako. Nasaan ang pulang taling kapalaran? Isang beses lang ba ito magagamit? Akala ko'y hindi ganito kalakas ang pulang tali. Kahit si Kenru biglang naging masigasig. Kung may dagdag PA sana ako. Guchenyu, anong klaseng tao ka ba? Ano bang iniisip mo buong araw?
gising ka na pala. Pasok na ako sa trabaho. Magre-resign na lang ako mamaya. Puntahan natin si nanay sa ospital. Subukan natin kung may silbiya yung gamit kagabi. Body strengthening technique. Ang galing ng ipinadala ng Dakilang Pantas. Salamat, Dakilang Pantas. Sige. Naku, huli na ang lahat. Sino kayo? Si Wang Tianle ang utos sa inyo, no? Hindi ka pala masyadong tanga, ah? Sakto para subukan ang body strengthening technique. Atakihin siya. Aray, ko, time, sus, Mario, Sep. Aray, ano ba? Ay. Hoy. Luhod ka? Humiling ka ng tawad. Paumanhin. Patawad. Sabihin mo lahat ng impormasyon tungkol sa boss mo. Siya yung mayamang si Wang Tianle, ang nag-utos sa amin na pumunta. Binigyan niya kami ng 10,000 yuan. Gusto niyang bilhin ang MGA kamay at paa mo. Huy, Manager Jiang. Taos puso ang aming kumpanya sa pakikipagtulungan sa inyo pero parang ayaw makipag-cooperate ang empleyado nyo. Mr. Wang, nagbibiro ka lang? Ano ba ang gusto mo? Buong buo kaming makikipagtulungan. Mr. Wang, may boyfriend ako. Magpakita ka ng respeto. Naku, Manager Jiang. Nais ko lang sanang imbitahan si Miss Zhao na mag-dinner at uminom kasama ko para pag-usapan ang detalye ng kooperasyon. Ayaw niyang sumama. Pwede namang pag-usapan sa kumpanya. Zhao Qianru, ano ba ang ibig mong sabihin? 100,000,000 ang halaga ng proyektong ito. Gusto ka sanang makausap ni Mr. Wang sa labas. Ano bang problema mo? Ano ba talaga ang problema mo? Manager Jiang, hindi ako pokpok. Hindi ako nag-e-entertain ng kliyente. Magaling. Coach Yu, ikaw bakit ka nandito? Ji Wang, bakit parang nagulat ka? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala lang, may nakatunggali lang na MGA salbahe. Pinagtabuyan ko sila. Bukod PA dyan, may na-record din akong video. Sabihin mo lahat tungkol sa backer mo? Si Wang Tianle ang mayaman, ang nagutos sa amin. Binigyan niya kami ng 1,000,000 para putulin kamay at paa mo. Anong video? Huwag mo akong pagbintangan. Peke, ang paratang mo? Ji Wang, alam mo ang totoo. Ipapakita ko itong video sa pulis. Tingnan natin kung maniniwala sila o sa'yo, Gu Chenyu. Ano ba ang gusto mo? Pirmahan mo na ang kontrata? Nanggugulo ka ba? 100 milyon ang halaga nito. Ako ang masusunod dito. Ayos lang kung ayaw mo. Pagkatapos, hindi lang sa pulis ipapakita to, ipapatrend PA kita sa internet. Pag nag-trend ka, di ko alam kung magkano ang gagastusin para pigilin yon. Sige, ang lupit mo. Pwede na to. Magaling ka, burahin mo ang video ko. Sige, baburahin ko pagkatapos. Kontrata. Sige, ito na po, Ji Wang. Ano? Mas mahalaga ang gawa kaysa salita. Gu Chenyu, babawian kita. Manager Zhang, pwede ba akong makausap sandali ni Qianru? Manager Zhang? Sige. Tara na. Alis na tayo. 1,000,000 na kontratang to ay napirmahan ng basta-basta. Qianru, kailangan mong pumasok sa trabaho. Hindi kita pipigilan. Pero kung may umaapi sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Ipaglalaban kita. Sige, alam ko. Dr. Zhong. Sige, pupunta na ako diyan. May nangyari sa ospital. Kailangan daw pag-usapan ng plano sa operasyon. Samahan na kita. Okay lang, mauna ka na sa trabaho. Tatawagan kita kung may problema. Pero,
Qianru, sobrang sakripisyo mo na para sa amin. Simula ngayon, ako na ang bahala. Ikaw ang kamag-anak ni Huang Yumei. Ipaalam ko lang na ang operasyon ng ina mo ay maantala hanggang sa susunod na linggo. Bakit? Hindi ba't lumala na raw ang kondisyon niya? May kritikal na kailangan operahan, na VIP na kailangan unahin. Dok He, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba mahalaga ang buhay ng nanay ko? Hindi. Ililipat ko siya ng ospital. Magpapalipat ng ospital? Hoy, sa kalagayan ng ina mo, wala nang ibang doktor. Sa buong Yunzhou ang makakatulong sa kanya. Maghintay ka na lang. Si Doc He ay estudyante ni Dr. Duan. Tanging siya lang dito sa Yunzhou ang makakapag-operang ina mo. Huwag mo siyang gagalitin, Ginonggo. Pasensya na. Medyo matalas ang tono ko kanina. Bata, nagbago na ang isip ko. Hindi ko gagawin ang operasyon ng nanay mo. Humanap ka na lang ng iba. Anong ibig mong sabihin? Bata, bitawan mo ako agad. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Gusto mong gamutin ko nanay mo? Sige, pero kailangan mong baguhin ang ugali mo. Una, lumuhod ka at magmano sa akin. Dr. He, huwag kang masyadong magmalabis. Ako ang may kasalanan. Siya ang unang umaksyon. Hindi PA ako tumatawag ng pulis. Malaking biyaya na yon. Lumuhod ka na lang o umalis ka na ngayon din. Anak, huwag kang luluhod. Pakiusap, huwag kang luluhod. Nay, Anak, sa edad kong ito, wala na akong pakialam kung mabuhay, PA ako. Bago ako mamatay, kung makikita kitang mapangasawa si Qianru, masaya na ako. Nay, huwag kang mag-alala. Hindi ako luluhod sa ganitong MGA charlatan. Charlatan? Kung charlatan man ako, wala nang magagaling na doktor sa Yunzhou. Bata, gusto kong makita kung meron pang iba ang maglakas loob na operahan ang nanay mo. Hindi ko kailangan ng doktor para sa nanay ko. Nay, nakakita ako ng mabisang lunas. Talagang gagaling ka nito. Anong panahon na meron pa ring naniniwala sa halamang gamot laban sa kanser? Bata, wag mong lasunin ang sarili mong ina. Naniniwala ako sa'yo. Jigo, hindi ko alam kung saan galing ang gamot na ito. Huwag mo na lang basta inumin. Dr. Zhong, huwag kayong mag-alala. Ligtas naman talaga ang gamot na ito. Halika kayong lahat at patunayan natin. Pinapainom nitong bata ang nanay ng kung anong gamot. Kung mamatay man ang nanay sa ospital, wala itong kinalaman sa amin. May naniniwala PA rin pala sa MGA lihim na gamot. Oo nga. Jigo, pag-isipan niyo munang mabuti. Wala namang gamot sa mundo na makakapagpagaling ng kanser. Alam ko ang ginagawa ko. Ito mismo ang ipinainom ko sa nanay ko. Walang kinalaman ang ospital dito. Gusto kong malaman kung ano ang sikreto ng gamot na nakakagamot ng cancer. Anak, parang gumiginhawa ang pakiramdam ko. Mas magaan na ang katawan ko. Walang pampasigla sa gamot na to. Diba, Jigo? Napakapusok ninyo. Ipapatingin ko na agad ang pasyente. Tama. Dapat nating siya sa ating mabuti. Paano kung gumaling? Isang himala sa medisina yon. Sige, tignan ninyo. Alamin natin kung epektibo ba talaga ang gamot na ito. Dr. Zhou, lumabas na ang detalyadong medical report ni Huang Yumei. Mr. Go, maghintay ka rito. Ako na mismo kukuha ng report. Mabuti kung ikaw kukuha. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung may gumalaw sa report na ito? Kailangan ko ba itong dayain? Langit ang nakakaalam. Kung ididaya mo kami sa pagkamatay ng sarili mong ina sa ospital namin, sasaktan ko ba ang nanay ko? Bata, yang misteryosong remedyo mo, ilan na ang pamilya mong namatay dyan? Madami na akong nakita niyan. Wala ka talagang alam at tanga. Kawawa ka naman, binigyan mo ng mapanganib na gamot ang nanay mo. Ngayon di ako mag-ooperate sa kanya. Paano kung may mangyari at ako ang sisihin? Anong gagawin ko? Dr. He, kung confident ka talaga, makipagpustahan tayo. Kung malinis ang test report, ikaw ang luluhod at magsusorry sa nanay ko. Kung may problema, ako ang luluhod sa'yo. Bata, di ko alam saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo. Ikaw lang ang mapapahiya. Lumabas na ang report. Ang pisikal na kondisyon ni Ginnander Huang Yumei ay ganap na normal. Ang MGA selula ng kanser na unang nalaman ay tuluyan ng nawala at ang kanyang pisikal na kalagayan ay mas maganda PA kaysa sa 30 gulang. Ang banal na eliksir ng dakilang dalisay ay tunay na epektibo. Paano ito nangyari? Inay, magaling ka na! Pwede ka nang ma-discharge, ha ha ha! Imposible. Baka gumana talaga ang lihim na formula ni Guchenyo. Paano ito nangyari? Paano gumaling sa isang tableta lang? Ibang-iba ang ulat na ito sa nakaraang report. Ibang tao itong pinag-uusapan. Anong balak mo? May mali talaga sa report na ito. Noong nakaraang linggo, kumalat na ang cancer ni Gingsher Huang Yumei. Ngayon, lahat ng indicator niya ay normal. Sa tingin mo ba walang problema sa ulat na ito? Talagang hindi makatuwiran. Ginoong Gu, ako ay humihingi ng paumanhin. Kailangan PA namin ng konting panahon para patunayan ang MGA detalye ng ulat na ito. Bata, akala mo nahuli mo na ako? Nanay, walang problema sa report na ito. Maraming beses na itong tiningnan. At maayos naman. Huwag kang mag-alala. Matigas lang talaga ang ulo mo. Lumala ang kalagayan ni GM Lin ng Longqian Group. Dr. He, kailangang maagapan ang operasyon. Sige, paparito na ako.
Si Dr. He pala ang mag-ooperate kay GM Lin. Kaya pala, Jigu, samahan mo po ako. Suriin nating muli ang report. nanay, kung pagod ka na, bumalik ka na sa kwarto mo. Babalikan kita mamaya. Sige. Pakitingnan mo ito para sa akin. Mali ba ang report na ito? Malaki ang pinagkaiba sa nakaraang report ng pasyente. Sige. Dr. Jong, naisip mo na ba na sa totoo lang walang mali sa report na ito? Jigu, hindi katanggap-tanggap ang report na ito. Tiyak na may problema rito. Ano kaya ang gawin natin? Magpakumbaga ka muna kay Dr. He. Susubukan kong kausapin siya para sa'yo. Tapos saka natin aayusin ang pagpaaga ng operasyon ng nanay mo. Baka may pag-asa pa. Mukhang hindi ko ito may paliwanag ng maayos. Ito. Doktora, pagkatapos ng maraming pagkumpirma, walang mali sa report na ito. Ano? Jigu, saan mo nakuha ang lihim na resipe? Hindi ito pwedeng ibunyag. Kailangan bang sabihing regalo to mula sa dakilang banal nang manood siya ng livestream ko? Jigu, kung ma-mass produce ang gamot na to, magiging sensasyon ito sa larangang medical. Sa totoo lang, hindi pwedeng i-mass produce ito. Doc Jong, huwag mo na sanang ulitin pa. Sige na nga, umuwi muna tayo sa opisina. Ayop, kumusta ang resulta? Siyempre, walang problema. Nay, gumaling na ang sakit mo at mas malakas ka na kaysa dati. Doc Jong, pwede na ba akong umuwi? Walang problema. Pirma lang dito at ibabalik namin ang 1 milyon mo. Bakit hindi ka PA umaalis? Kakatapos lang ng operasyon kay Jillian at napaka-successful nito. Ano kinalaman nito sa akin? Hoy bata, pareho ang kondisyon ni Jillian at ng ina mo. Kung luluhod ka ngayon, baka mailigtas ko PA ang ina mo. Gumaling na ang sakit ng nanay ko. Tingnan mo mismo. Anong pagkakaiba ng report na ito sa huli? Xiao Jong, nakumpirma mo na ba? Dr. He, inayos ko na ng ilang beses. Ayon sa inspection department, ito ang report ni Huang Yumei. Nababaliw ka na ba? Paano ito report ng normal na tao? Dr. He, ikaw mismo ang magpakumpirma sa kanila. Dr. He, natalo ka sa pustahan. Diba? Ang tunay na lalaki, hindi ka magdadahilan. Diba? Si Mr. Guba, nakahanap nga ng milagrosong gamot. Anong pustahan? Ospital ito. Lugar ba ito ng pagsusugal? Hindi bale. Di na kita kakontra. Nay, umuwi na tayo. Dr. He, lumala ang kalagayan ni GM Lane pagkatapos ng operasyon. Sige, pupunta na ako. MGA doktor kayo, hindi ba't walang problema ang operasyon ng tatay ko? Oo, walang problema talaga. Pakinggan mo, pag may nangyari sa tatay ko, mamamatay ka rin. Pupunta na ako para re-examinin si Mr. Lin. Ikaw ang magre-examine, magtitiwala PA ba ako sa'yo? Babayaran kita, 200 milyon, tawagin mo si Duan Shi. Tatawagin ko na ang maestro ko. May paraan ang maestro ko dito. Hanapin ang maestro ko. Hello? Maestro, lumala na ang kalagayan ni GM Lin. Gusto ka puntahan ni Miss Lin. Iligtas mo ako. Kung mailigtas ko si Mr. Lin, hindi ba't yayaman na ako? Sige, Miss Lin. Galing kapital ang maestro ko. May paraan ako para iligtas si Mr. Lin. May paraan ako para iligtas si CEO Lin. Bata ko, Father Kang magulo dito. May elixir ako dito. Makakapagligtas ito kay CEO Lin. Isang elixir lang para sa tatay ko. Bata't nanganganganib ang buhay ng nanay mo. Ngayon naman kay CEO Lin. Pero noon PA man, ang kalagayan ng nanay ko ay katulad kay CEO Lin. Tingnan ninyo. Totoo ba ang sinasabi niya? Mrs. Lin, mali itong report na ito. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Itinanong ko kung totoo ang sinabi niya. Ang kalagayan ni Madam Huang Yumei, palagi kong sinusubaybayan. Totoong tama si Mr. Go. Mrs. Lin, napakahalaga ng buhay ni CEO Lin. Babalik na ang doktor ko. Huwag tayong magpakabayani. Miss Lin, pag-isipan ninyo itong mabuti. Mangangahas ba ako sa buhay ng sariling nanay? Sige, subukan mo. Kapag gumana, 200 milyon ang para sa'yo. Pero kung mabigo, mas masahol PA sa kanya ang sasapitin mo. Halika rito. Guchenyu, pag-isipan mong mabuti ito. Ang kapalit ng paggulo mo, hindi mo kakayanin. Ano ngayon? Maghintay ka lang. Teka, wala ka palang alam. Dr. He, hindi mo kailangang nandito. Mapanuyo ka para malaman kung epektibo ang gamot. Hintayin nating mangyari. Tatay, ang gamot na ito, epektibo nga kaya talaga? Matagumpay ang operasyon. Hindi. Si Gu Chenyu na Diyos-Diyosan ang gumaling sa'yo, ang nagligtas sa'yo. Director Lin, nakakuha rin ako ng himalang gamot. Maaari ko itong ialay sa inyo. Batang lalaki, hindi hambog o padalos-dalos. Hindi masama. Bigyan mo ako ng pabor. Pasalamatan mo siya ng maayos. Opo, tatay. Gumagaling ka na ba? Himala ang gamot na ito, pakiramdam ko para akong nabawasan ng 10 taon. Narito na ang makalangit na manggagamot na si Duan. Narito na ang aking guro, Guchenyu. Mabubuko ng guro ko ang MGA pakulo mo.
Guro, sa wakas, narito ka na. Walang kwenta ka. Tumabi ka. Mr. Lin, gising na po kayo. Salamat po sa ang batang ito ang nagligtas sa akin. Mr. Lin, sa itsura mong ito, parang hindi ka na-opera kahapon. Guro, si Gu Chenyu na ito. Di ko alam anong gamot ibinigay niya kay Mr. Lin. Si Mr. Lin ay... Tumahimik ka. Maaari ko bang makuha ang pulso ninyo? Sige. Paano ito nangyari? Ang pulso mong ito malakas at mabuhay. Parang hindi ikaw ay may sakit. Binata, anong himalang gamot ang ginamit mo? Paano ko ito ipapaliwanag? Gu Chenyu, di mo maipaliwanag, di ba? May problema talaga sa gamot na ito. Ikaw ang may problema, di ba? Guro, bakit? Kung mabibigyan ng maraming tao ang himalang gamot na ito, maraming buhay ang maliligtas. Lumayas ka ngayon din. Ako, si Duan Rong. Wala akong estudyanteng katulad mo. Guro, huwag po. Labas. Guro, pasensya na. Umalis ka na. Umalis ka na. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Lumayas ka rito. Lumayo ka ng lubusan. Dr. Duan, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gamot ito. Hiningi ko ito sa isang lagalag na doktor. Nakakuha ako ng 2. Isang piraso para sa nanay ko. At isa para kay Jilin. Hoy pare, pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Yung matalinong matandang doktor. Sa totoo lang, ang totoo, hindi ko alam kung nasaan siya. Sayang naman. Hoy pare, kapag nakita mo ulit yung matalinong matandang doktor, ipakilala mo ako sa kanya. Sige, Ito ang aking token. Gamit itong token, pwede kang pumunta sa kahit anong ospital. Makakontak mo ako. salamat Dr. Duan. Walang anuman. Salamat. Ginoong Gu, Hoy, ito ang perang ipinangako ko sa'yo at ang aking calling card. salamat sa tulong mo. Kung may balita ka tungkol sa inyong doktor, puntahan mo ako sa Longchan Group kahit kailan. Simula ngayon, ikaw ang pinakamahalagang bisita ng Longchan Group, ang pinakamahalagang bisita. Ang sayaw ng streamer ay nakakahawa PA rin. MGA kaibigan, magpadala tayo ng regalo? Patingin nga sa matanda, kumusta na ang iyong body strengthening technique? Masdan mong mabuti. Pakita nga ang kapareha ng streamer. Tingnan natin kung magkatugma kayo. Mukhang masigla ang streamer. Ayos. Bibigyan ka ni Old Sun ng isa pang bagay. Salamat sa Great Sage sa Fiery Golden Eyes. Madalas nang dumalaw si Erlang Shen, hindi ka ba magpapadala ng regalo? Maligayang pagdating, Erlang Shen. Tama, magpadala ka lang ng regalo. Magpapadala ako kung kailan ko gusto. Huwag kang makialam, Great Sage. Ano to? Mukhang ang cute. Mga kaibigan, may tatawagan lang ako. Hello, Keanu? Sige, pupunta na ako. Paumanhin sa lahat. May urgent ako, kailangan ko nang umalis. Kita tayo bukas, paalam. Keanu, ikaw ang may kasalanan sa pagkawala ng neklase sa subasta. Paano ko ito i-explain sa hepe ng Grupo Longchan? Manager Wang, wala akong kinalaman sa pagkawala ng sapphire necklace. Walang kinalaman sa'yo? Ikaw lang ang nandoon sa venue ng subasta. Tapos nawala ang neklase. Anong sakto naman? Sira na naman ang CCTV. Kung hindi ikaw, sino ang kumuha? Kung matapang ka, tumawag ka ng pulis. Malinis ang konsensya ko. Malinis ang konsensya. Sige, kahit hindi mo kinuha, bilang tagapamahala ng event, dapat panagutan mo ito. Kung naalala ko ng tama, ang halaga ng neklase, 10 milyon, diba? Paano kaya yung streamer mong boyfriend? Kaya ba niyang bayaran to? Anong nangyari? Ang urgent ba't ako pinatawag? Miss Lin, may neklaseng nawala sa subasta. Posible may kinalaman si Miss Zhao Qianru. Bukas na ang subasta. Ngayon, PA, nawala ang neklase? Oo. Tumawag ng pulis. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Papasukin niyo ako? Gu Chenyu, anong karapatan mong pumasok dito? Gu Chenyu, anong karapatan mong naririto? Pangahas ka. Pumasok ka sa pribadong lugar. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Hindi ba ito ang venue ng subasta ng alahas ng Longtian Group? Alam mo ba kung saan ka pumunta at manggugulo ka PA rito? Director Wang, hindi ba't pakialamero ka masyado? Wala pang sinasabi si Binibining Lin, ikaw agad ang may paratang. Binibining Lin, hindi yan ang ibig kong sabihin. Si Gu Chenyu ang nanggugulo rito. Paalisin ko na siya agad. Ganoon din ba ang ibig mong sabihin? Anong klaseng pag-uugali yan? Pangahas ka. Ganyan kang makipag-usap. Chenyu, maging mas respetuso ka kay Binibining Lin. Mag-sorry ka agad. Hindi natin kayang magalit sila. Huwag kang mabahala, walang problema. Umusog ka.
Narinig mo ba yon? Pinapausog ka na ni Binibining Lin. Director Wang, pakiusap umusog ka na. Ang Ginoong Gu na ito ay VIP ng aming Longchan Group. Hindi. Binibining Lin? Nagkakamali ka ba? Sa live streaming lang siya kumikita. Paano siya naging VIP mo? Director Fang, huling beses na. Magpakabait ka, umusog ka. Director Fang, umusog ka. Ginoong Gu, hindi ko inaasahang makita ka rito. Hindi ko rin inaasahan iyon. Bakit kilala ni Guchenyo si Binibining Lin at naging VIP PA ng Longchan Group? Ito pala ang nobya mo. Oo, Bagay na bagay kayo. sa tingin ko rin. Narinig kong may problema dito si Kianru. Tama? Nawala niya ang aming sapphire necklace. Nagkakahalaga ito ng 10 million. Hindi ko ginawa yon. Talagang hawak ito ng dalawa nilang kumpanya. 10 milyon? Ako ang magbabayad. Guchenyo, hindi ko nawala ang kwintas. Bakit ka magbabayad? Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi. Pasensya na. Mahahanap mo ang kuwintas, Case, di ba? Guchenyu, nawawala na ba ang isip mo? Sa laruan mong aso ka umaasa para hanapin ito? Chenyo, ano ba ang pumapasok sa isip mo? Tumawag na tayo ng pulis. Mapapatunayan ng pulis ang aking kalinisan. Maaari kong ipaayos ang surveillance system. Baka may makita tayong ebidensya. Walang problema, di ba? Mahahanap mo ba ang kolyar? Hindi, Guchenyu. Nabuang ka na ba sa pag-iisip? Pinapahanap mo PA sa laruan mong aso? Mr. Gu, di tamang panahon para magbiro ng ganyang klaseng kalokohan. Chenyo, tumayo ka muna. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Kianru? Nasa iyo, PA ba ang litrato ng kolyar? Ipakita mo sa akin. Oh? Tingnang mabuti. Kumilos ka, hanapin mo. Guchenyo, tama na yan. Nandito ka ba para tulungan ako? Kianru, magtiwala ka sa akin. Makakahanap talaga ito ng kolyar. Naniniwala ako sa'yo. Kung tunay na aso ang dala mo, baka sakali pang maniwala ako. Laruang aso ang pinapaghanap mo? Akala mo ba MGA baliw din kami tulad mo? Huwag kang mag-alala. Kung ganoon na ang sitwasyon, bakit hindi na lang tayo maghintay? Kung talagang hindi matagpuan ang kuwintas, tsaka tayo tatawag ng pulis. Sandali lang. Sayang lang ang oras natin. Hindi ba, Miss Lin? Kung ganito ka confidente si Director Wang, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Pustahan? Anong klaseng pustahan? Kung ako ang makakahanap ng kuwintas, ang kuwintas na ito, Director Wang, bibilhin mo at ibibigay sa akin. Kung hindi ito matagpuan ang pagkawala ng kuwintas na ito, ako ang sasagot. Hahaha. Sige, tataya ako sa'yo. Sige, tingnan natin kung paano ito mahahanap ng laruan mong aso. Chenyo, hindi natin kailangang makipagpustahan. Tiwala lang. Tayo ang mananalo ngayon. Handa ka na lang tanggapin ang regalo ni Director Wang? Chenyo, tama na ang kalokohan. Gusto ko lang ng payak na buhay kasama ka. Hindi ko kailangan ng ganitong regalo. Mr. Gu, gusto mo ng kwintas? Bigyan na lang kita ng panibago. Hindi mo kailangang makipagsapalaran ng ganito. Miss Lin. Huwag na. Paano naman ang perang ito? Si Director Wang ang magbabayad. May sira ba sa ulo itong si Guchenyo? Noong nakaraan, swerte lang ba ang paggaling ng tatay ko? Kalimutan mo na. Pagkatapos nito, baka hindi na tayo magkita, PA. Pero hindi tayo pwedeng maghintay ng walang katapusan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Tingnan natin kung paano niya mababalik ang kwintas. Ito ang makabagong aso ni Erlang Shen na Roaring Celestial Hound. Mabibisto dapat ito sa loob ng 10 minuto. Diba? Talagang kamangha-mangha ang Roaring Celestial Hound ni Erlang Shen. Nasa leeg ng aso ang kuwintas. Bangka ba ito sa lamangka? Imposible ito. Paano mahanap ng laruan ito ang kwintas? Miss Lin, pakitingnan po. May problema po ba? Ito na nga. Ito mismo ang kwintas. Saan nyo ito natagpuan? Hindi ko rin alam. Kayo dapat ang magtanong dito. Saan mo ito nakita? Dalhin mo kami doon. Hoy, wag na. Nakuha na naman, di ba? Ayos na ito. Ang kwintas na ito, regalo ko na kay Kianru. Hindi ito para kay Kianru. Para sa akin. Para sa'yo? Sige. Director Wang, bakit ang kaba mo? Hindi ikaw ang may gawa, di ba? Wang Tianle, ikaw. Nang late ka sa akin.
Huwag mo akong pagbintangan. Kailan kita pinagbintangan? Wang Tianle, ang itong hangarin mo sa nobya ko, alam na ng lahat. Hindi, ikaw ako. Ji Wang, Ji Lin, o Manin. Nabulag ako sa kasakiman. Wala itong kinalaman kay Ji Wang. Walang hiya ka. Dinungisan mo ang pangalan ko. Binibining Lin, ikaw na ang bahala sa kanya. Sa venue bukas, walang ganitong problema. Lumayas ka. Ji Wang, ang galing mo talaga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tandaan mo, ibigay mo ang 10 milyon kay Miss Lin. Good Chenyo, hindi kita pahihintulutang samantalahin ako. Nako, Ji Wang, wag kang laging talo at magpakita kang parang Rockets team. Binibining Lin, uwi na muna ako. Tandaan mo pagkatapos, sabihin mo kay Wang Tianle na ibigay ang 10 milyon. Naaalala ko. Aalis na kami ngayon. Jaegu, interesado ka ba bukas na dumalo sa aming auction? Pumunta ka kung gusto mo. Sige, magkita tayo bukas. Sige, paalam. Ang lalaking ito ay hindi ang inaakala mo. Hindi ganoon kasi. Si Gu Chenyu na iyan, hindi ko siya pakakawalan. Manager Wang, ang basurang tulad ni Gu Chenyu, paano siya makakalaban sa inyo? Hindi lang si Gu Chenyu, kasama rin ang babaeng si Lin Li, hindi niya makakaisip. Ang Jade Carving, na Tang Dynasty na ia-auction bukas ay peke. Manager Wang, saan kayo nakakita ng ganong artisan? Nakita ko na ang Jade Carving, walang kahit isang depekto. Gumamit ako ng connection. 0.10 milyon ang ginastos ko para makuha ito. Hindi ko inaasahan na aabot ng 50 milyon ang halaga. Sino kaya ang tangang magiging sakripisyo ngayon? Tara na. Ang ganda nito. Bakit ka nagsasalamin ngayon? Gusto kong magsalamin para makakita ng MGA kayamanan. Ikaw talaga, gusto mo pang maghanap ng kayamanan? Alam mo ba ang halaga ng MGA alahas ngayon? Magkano ba ang halaga? Akala ba ni Manager Wang hindi ko kayang bilhin? O baka akala niya magkakamali ako? Marunong ka PA pala sa alahas. Akala mo ba dahil nakaipon ka ng kaunti, mayaman ka na? Mga kasama, itong si Gu Chenyu, nung nakaraan, nagsisilbi PA siya sa live streams para kumita. Anong karapatan niya ngayon na makisama sa atin? Hahaha, katawa-tawa. Ji Wang, alam mong inanyayahan ako ni Bibi. Lin, anong saysay ng MGA pantasyang ito? Si Bibi, Lin ang naganyaya sa'yo. Wala akong kaalam-alam dito. Ako ang tagapangasiwa ng subasta. Mapapatunayan ko ito. Personal na inanyayahan si Gu Chenyu ni Bibi Lin. Sa babae PA rin umaasa para makapasok. Napakamahal ng MGA bagay na isinasubasta. Paano naging karapat-dapat ng isang kayong MGA tao? Talagang mapagmataas. Si Bibi. Lin PA nga. Kahit dumating si Pangulong Lin ng Longqian Group, magpapakumbaba PA rin sa akin. Gu Chenyu, lalong sumasarap ang bibig mo. Anong uri ng tao si Pangulong Lin? At magpapakumbaba PA sa'yo. Kay Pangulong Lin ang buong lugar na ito. Kakaunti lang ang tao rito. Si Gu Chenyu, lumabas ka. Ituturing mo si Pangulong Lin na parang dalagang tulad ni Bibi. Lin, ilalabas mo siya. Akala mo matatakot kami. Narito na yata si Pangulong Lin. Pagsisisihan ninyo ito. Sa tingin ko dumating na si Pangulong Lin. Pagsisisihan ninyo ang lahat ng ito. Gu Chenyu, sa iyong mumurahing panlilinlang, naniniwala ka bang ipapapalayas kita ng seguridad ngayon din? Sa tingin ko wala kang kapangyarihan dito. Inimbita ako ni Miss Lin. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang palayasin ako. Sino ang pinapalayas mo? Pangulong Lin. Hindi ko inasahang makakapunta si Pangulong Lin. Presidente Wang, kaibigan ko si Mr. Gum. Inimbita ko siya sa remating ito. Pangulong Lin, may sasabihin ako sa inyo. Presidente Wang, anong gustong sabihin? Kahit magalit si Miss Lin, kailangan kong sabihin, bata-pia si Miss Lin. Nababahala ako, baka nalin lang siya nitong walang kwentang Gu Chenyu. Totoo, masyadong bata si Miss Lin. Kahit aling item sa remate ay nagkakahalaga ng milyon. Kapag nasira, kayang bayaran nitong batang ito? Gu Chenyu, kung may pagkakataon ka, umalis ka na. Ako na ang magpapaliwanag kay CEO Lin ng malinaw. Hindi kita pababayaan. Kenro, huwag kang mag-alala. Magkakilala kami ni CEO Lin. Alam ko, Gu Chenyu. Tiwala ako sa'yo. Mas maigi, PR-ing umalis ka muna. Sandali lang. CEO Lin, nakita mo yon, di ba? May girlfriend na nanliligaw PA kay Miss Lin. Tingnan mo na paasar na si CEO Lin sa'yo. Gu Chenyu, ikaw. CEO Lin, huwag po kayong makinig kay Wang Tianle. Magkaibigan lang sina Gu Chenyu at Miss Lin. Tay, huwag ninyong takutin ang girlfriend ni Mr. Gu. Takot. Wang Tianle, hoy Wang Tianle. Para kang katatawanan ngayon. Gu Chenyu, anong ibig mong sabihin? CEO Lin, sa tingin ko po, itong taong to ay... Si Gu Chenyu ang tagapagligtas ko. Siya rin ang pinakamahalagang bisita ng Longqian Group. Hindi po CEO Lin. Paano naging tagapagligtos ang walang kwentang Gu Chenyu?
Hindi ko na ulitin ang aking nasabi na opisyal nang magsisimula ang pagbibidahan ngayong araw, mangyaring maupo na sa inyong MGA lugar. Ginoonggo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Isang payaso lang yon na nagsalita ng masakit. Chenyo, ikaw din ang nagligtas kay Presidente Lin. Yung nangyari sa ospital ilang araw na ang nakalipas, abala ka sa paghahanda ng auction. Wala akong oras para sabihin sa'yo, natakot ka ba? Okay lang ako. Presidenteng Wang, hindi ka ba dapat kumilos? Hoy, Presidente Lin, hindi ba't hindi angkop ang sitwasyong ito? At hindi ba't isa lang itong pagkakamali? Ikaw, sa harap ng napakaraming tao, tinungisan ang aking panauhin. Ngayon, sasabihin mong hindi sinasadya. Kung ganon, sa tingin ko dapat na wag nang makipagtulungan ang Wang Group sa Longchan Group. Hindi. Presidente Lin, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Nagkamali ako kanina. Ginoonggo. Pasensya na, hindi dapat ang aking nasabi kanina. Napakabuti ninyo. Huwag kayong magalit. Ginoonggo. Ayos lang. Huwag nating ipagpaliban ang pag-uumpisa ng subasta. Sige, maupo na kayo. Umupo ka sa unang hanay. Kasama ko. Opo, Alalayan ko na ang paghahanda sa subasta. mauna ka na. Ginoonggo, bihasa ba kayo sa MGA Alahas at Jade? Narito lang ako para sumaya. Ang unang item sa subasta ngayon ay isang hilaw na jarite mula Myanmar. Ang MGA Alahas at Jade na nakadisplay dito. Mga karaniwang kalakal lang. Labis akong interesado sa panghuling item sa subasta. Talagang interesado ako. Ang panghuling isa subasta. Sinasabing isang jade carving mula dinastiyang Tang. Walang katumbas na halaga ito ayon sa konserbatibong pagtaya, 300 milyon. Titingnan ko ng mabuti mamaya. Ang panghuling isa subasta ngayong araw ay isang jade carving mula dinastiyang Tang. Itong kayamanan ay binili mula sa ibang bansa. Ito'y pambansang yaman. Ang panimulang tawad ay 0.50 milyon. Sandali. Director Lin, may problema sa jade carving na ito. Ang inukit na jade na ito ay may depekto. May mali rito. Go Chenyu, ano ang ibig mong sabihin? Lahat ng aksyon na items dito ay masinsinang sinuri na paano may problema. Ginoonggo, may sasabihin po ba kayo? O pag-usapan natin pagkatapos ng subasta? Ang inukit na jade na ito ay nakakamangha ang ganda sa ibabaw. Kahit maganda ang kalidad ng jade at kahit saang panahon ginawa, galing ito sa dinastiyang Tang. Ngunit ang loob nito ay puno na ng MGA bitak. Kahit marahang pagtapik, magkakadurog-durog ito. Guchinyu, hindi ka ba bihasa sa Alahas at Jade? Pangulong Lin, si Gu Chenyu na ito, nagpapapansin lang yan. Isang internet streamer lang yan. Ano ang alam niya sa Jade? Ang pirasong Jade na ito ay aking personal na inangkat mula abroad. Alam kong mabuti ang halaga nito. Kaya pala personal itong dinala ni Pangulong Wang. Kaya naman pala hindi mo alam na peke ito. Gu Chenyu, ano ba ang punto mo? Ito'y sinuri ng masinsinan, hindi lang ito opinyon ko. Kung gayon, patunayan natin kung tama ang eksperto nyo o ako ang tama. Wala ka ng takas ngayon. Good Chenyu, ano bang ginagawa mo? Naglalantad ako ng peke. Gu Chenyu, alam mo ba ang halaga ng jading ito? Ang appraisal kanina ay nasa 100 milyon. Kaya mo bang bayaran ang 100 milyon? Presidente Wang, una, tingnan mo ang loob ng jade carving mo. Anong nangyari sa loob nito? Wala akong pakialam. Ikaw ang nakasira nito. Magbayad ka sa akin o tatawag ako ng pulis ngayon din. Biglaan lang nangyari. Presidente Wang, huwag kang mag-alala. Hindi, Presidente Lin. Siya ang gumulo sa auction at sinira ang aking item sa auction. Ayaw mo siyang protektahan, di ba? Ituloy ang auction gaya ng dati. Patay sa pinakamataas na bid, doble ang bayad. Mukhang si Presidente Lin ngayon ayaw nang tumakip sa kanyang tagapagligtas, Guchenyu. Narinig mo si Presidente Lin, di ba? 200 milyon. Kaya mo ba itong bayaran? Kaya mo bang maglabas ng 200 milyon? Kaya mo bang ilabas yan, Qianru? Ngayon, hindi ka na makaalis, di ba? Qianru, wala kang kinalaman kay Gu Chenyu. Basta't sumama ka sa akin, hindi mo kailangang bayaran ang 200 milyong ito. Sinong nagsabing hindi ko kaya ang halagang ito? Gu Chenyu, ang tigas talaga ng ulo mo kahit kumita ka sa live streaming. Kaya mo bang kumalap ng 200 milyon? Si Manager Lin ang makakapagpatunay nito. Merong 200 milyon si Guchenyo. Sige, mabuti kung meron ka talagang 200 milyon. Ngayon din, ilabas mo yan. Meron akong 200 milyon. Oo, 200 milyon. Sinabi ko bang babayaran kita ng 200 milyon? Guchenyu, nag-iinarte ka ba sa akin? Manager Lin, sa palagay ko, yung dobleng presyo sa auction kanina, medyo hindi tama. Dapat ba nating tignan muli ang presyo? Ang hiling ni Ginoong Go ay talagang makatuwiran. Hindi.
Presidente Lin, hindi ba tapos na ang usaping ito? Bakit PA muling suriin? Presidente Wang, ano ba ang tinututulan mo? Sabi ko, kaya kong bayaran kayo, pero dapat batay sa tunay na halaga. 200 milyon ang tunay nitong halaga. May problema ang larawang JD na ito. Hindi ito nagkakahalaga ng 200 milyon. Ano ba ang alam mo? Akala mo ba basta na lang masasabi ang halaga nito? May paninindigan ako sa paghusga. Imposibleng magkamali ako. Yamang ganito ang tiwala mo. Subukan nating magpustahan. Pustahan? Anong klaseng pustahan? Natatakot ka bang matalo ngayon? Ikaw ang may mali dito. Bakit ako matatakot? Pustahan tayo. Kung ganito nga, kung ang tunay na halaga ng larawang JD ay lalampas sa panimulang tawad, ako ang magbabayad. Kung mas mababa sa panimulang tawad, ikaw ang magbabayad nito. Presidente Wang, sa harap ng maraming tao, hindi ka aatras, di ba? Aatras? Sige, pustahan na. Anong mahirap diyan? Sige, kasunduan na ito. Narito ngayon ang pinakadakilang appraiser, si Master Zhang. Anyayahan natin siyang muling tiyakin ito. Ano, nandito rin pala si Master Zhang. Yung batang guna yan, hindi na makakalusot sa paglolok. Ay thain tatay at sirandeng JD, right sa dinastyang Tang. Mukhang pangalan lamang ang Master Zhang. Narinig mo ba yan, Gu Chenyu? Mawawala ang 200 milyon mo ng tuluyan. Hindi PA, tapos magsalita si Master Zhang. Bakit nagmamadali kang magsalita? Ano ang nalaman mo, Master Zhang? Mabising sa pagwat sa gawa, sa ibababaw chitoy JD mo si PA sa dinastyang Tang. Ang suntusam tatos lang, right sa sign mumurahing JD para magmukhang tunay na peke. Hala. Master Zhang, tingnan mo ulit ng mabuti. Ako mismo ang bumili nito. Imposibleng may problema ito. Sasagutin ko ito sa aking reputasyon. May sira talaga ang bagay na ito. Ang halaga nito, ilang milyon lang. Mali ang lahat ng sinabi ni Master Zhang. Presidente Wang, wala ka na bang masasabi? Hindi ako kumbinsido. Hanap ako ng ibang taga-suri. Suriin mo ayon sa gusto mo. Baka ang taga-suri mo at ang matalas kong paningin? Hintay ka lang, Gu Chenyu. Mabuti, ayos lang. Sabi ko na, huwag kang mag-alala sa akin. Sumunod ka na lang sa akin. Anong magagawa ko? Sang Jolly kanina, napakaganda ng pagkakagawa. Pag umabasag pa, hindi ako makakatiyak. Paano ko masesi ang depekto ng Jad? Paano mo ito nalaman? Paano ko ito ipapaliwanag? Sasabihin ko bang ang salamin na ito ang nagbigay ng matalas kong paningin? Ginoong Gu. Huwag kang maging mahiyain. Turuan mo kami ng nalalaman mo. Eksakto. Tungkol diyan. Noong nakaraan, nakilala ko ang isang tawistang pari sa bundok. Tinuruan niya ako ang sining ng pagsusuri. Siya ba ang nagturo sa iyo ng medisina? Pwede mo bang ibigay ang kontak ng Taoistang pari? Siya yung matandang tawistang pare. Pero hindi ko na siya matagpuan. Boss Lin, guro. Kung wala ng problema, kami ni Qianru ay mauuna ng aalis. Paalam. Ang galing ng binatang ito. Kung may anak akong babae, ipapakasal ko siya dito. Ako rin. Mga push-up. Tapos na ang labahan. Ano ba ang nangyayari sa'yo nitong huli? Ang dami mong pera. At MGA kakaibang bagay. At itong pera, galing sa livestream ko, mula sa top-ranked supporter ko. At iba PA kay Boss Lin nang iligtas ko siya. Bigay ni Boss Lin. Ano naman ito? Ang ulol na asong ito, ang Howling Celestial Dog. Gu Chenyu, nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Parang may tumatawag sa telepono ko. Ang daming bagong sumali sa grupo. Paulit-ulit silang humihingi ng update. Sige. Hintayin nyo lang akong mag-online. Kukunin ko na MGA regalo. MGA kabayan. Inaabangan ko ang regalong ipinadala ninyo. Ano itsura nun? Medyo nasasabik ako. Mga kapwa ko, nandito na naman ako. Magpadala na kayo ng MGA regalo. Ayos lang, walang problema. Unang pwesto lang. Napakadali nito para sa akin. Maliit na bagay lang to. Ha? Para maging totoo, mas maganda kaysa sa streamer. Parang diwata siguro siya. Kasintahan ko yan. Naiinggit ba kayo o hindi? Maganda, di ba? Ahahaha. Ay nako, wala yon.
At salamat sa suporta ninyong lahat, di ba? Sige, sa susunod pagkakantahan ko kayong lahat. Sige. Naku, ang galing, ang husay. Salamat sa MGA, walang kamatayang supporters. Natanggap ko na ang lahat ng regalo. Maraming salamat, espesyal na pasasalamat. Sa susunod, magpe-perform ako ng striptease. Okay lang ang striptease. Walang problema. Ayu, Salamat. Ayu. Mauna na ako. May urgent si tita para sa'yo. Ano yon? Di ko alam. Ikaw ang magtanong. Ano yon? Ano? Malinaw na nakasulat sa kontrata kung ang ani sa likurang bundok ngayong taon. Kung hindi umabot sa inaasahang MGA pangangailangan, ang lupang yon ay mapapa sa aming Wang Group. Kalokohan. Hindi ko nilagdaan ang kontratang ito. Sumang-ayon lang ako na ibenta ang MGA Prutas. Sino ang pumirma ng kontrata, Achaw? Paano mo napirmahan ang ganitong kontrata? Ate, hindi ko alam. Hindi ko ito nilagdaan. Sumang-ayon lang akong magbenta ng prutas. Hindi ko sinabing ipinagbili ang lupa. Hanapin mo ang titulo ng lupa. Tigil ka, Dian. Tumigil ka. Teka. Tigilan nyo yan? Puntahan mo ang tito mo. Pakawalan nyo ako. Bitiwan nyo ako. Ikaw ang pumirma ng kontrata, Wang Chao. Gusto mo bang sirain ang kontrata? Tito, ipinagbili mo ba talaga ang halamanan sa kanila? Hindi, niloloko ako ng batang to. Kasabwat siya ng pabrika ng kemikal. Maruming-marumi ang pabrikang iyon. Kaya hindi tumutubo ang Kayo? Anong kumpanya kayo? Galing? Nilinlang ninyo ang tiyo ko na pumirma sa kontrata. Huwag mong sabihing linlang. Pirma mismo ni Huang Chao ito. Maliwanag kong sinabi sa kanya noon, kung hindi pa rin maabot ang pamantayan ng ani, ang lupang iyon sa likod ng bundok ninyo ay mapapasa Wang Group na... Wang Group ito ni Wang Tianle. Talaga? Alam ko. May konting pangunawa ka PA rin, ha? Ayo, ang likod ng bundok ay kabuhayan ang dos-dose ng tao sa amin. Hindi namin ito pwedeng mawala. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Maliwanag na nakasaad sa kontrata. Kung ang ani ninyo ngayong taon ay hindi PA rin aabot sa pamantayan, ang lupang ito ay mabibenta sa halagang 200,000 sa aming Wang Group. Kadiring-kadiri ang Wang Group ninyo. 0.5 milyon ang halaga nitong lupa. Gusto ninyong makuha sa 200,000 lang? Magkano ang multa pag nilabag ang kontrata? Tungkol sa multa, hindi naman kalakihan. 200 milyon. Ano? Napakalaking halaga. Hindi ba't pagnanakaw ito? Mismo magnanakaw, hindi ganito. 200 milyon. Wala kayong makukuhang kusing. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Nandito na si Ji Wang. Ikaw pala. Ikaw na naman. Ikaw pala. Nandito ka na naman. Wang Tianle. Bakit parang nasaan ka man? Dumating ka lang nung tapos na ang subasta. Mukhang ang langit ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na gumanti. Gusto mo bang makipagpustahan? Pustahan sa ano? Nakapirma na ang kontrata. Kung sasira ka sa kontrata, huwag mong sisihin ang sarili mo kung hindi kita patawarin. Hindi PA tapos ang oras. Sino bang nagbigay sa'yo ng lakas, ng loob na magyabang dito? May isang araw pa. Talagang hindi ako naniniwalang may solusyon ka. Tatanungin lang kita ng isang bagay. May lakas ka bang makipagsapalaran? Huwag kang mayabang, bata. Ano ba ang hindi kayang ipusta ni CEO Wang? CEO Wang? Totoong pustahan ba o panandalian lang? Ano PA bang gusto mong matalo sa akin? Ano ba ang hindi kayang gawin ng CEO Wang? Tumigil ka. Sinabi ko bang magsalita ka? Gu Chenyu, makinig ka. Hindi ako makikipaglokohan sa'yo. Pagdating ng tamang oras, ako mismo ang kukuha ng lupa bukas. Naiintindihan mo? Ate, pasensya na. Naging pabaye. Naniwala ako sa kasinungalingan niya. Tito, walang saysay ang pagluhod. Sabihin mo ang nangyayari, tingnan natin kung may solusyon. Si Manager Jun na yon, nooy nangako siyang bibilhin niya ang lahat ng ani natin sa susunod na taon na daya niya akong pumirma ng kontrata. Maayos naman sa simula. Ngunit may tumayong pabrika ng kemikal malapit sa likod ng bundok. Ang dumi ng pabrikang yon, lubhang sumira sa likurang bundok, natuyot ang MGA puno at ang MGA prutas ay hindi na namunga. Maaari mo ba akong samahan? Walang saysay ang pagpunta mo. Natuyot na ang MGA puno. Walang mamumungang prutas. Kahit
maayos ang pabrika ng kemikal, hindi agad mamumungat to, di ba? Tingnan muna natin. Baka may paraan talaga. Oo, tignan natin. Chen Yu, tingnan mo, mula nang masira ng pabrika ng kemikal, ang bundok na to ay inabandona na. Ang banal na dew mula sa sanga ni Guanyin ay makapagbibigay buhay sa puno ng ginseng. Mabubuhay muli ang bundok na to. Hindi naman ito mahirap, di ba? Ayu, ano ba talagang ginagawa mo? Kailangan mong sabihin sa tiyo mo? Tito, hindi ba ako naghahanap ng paraan? Walang kwentang pagbuhos ng tubig sa lupa ng ganito. Hindi kaya ito magpapabunga ng emga puno sa likod ng bundok? Uy, baka talagang gumana ito? Naku, Ayu, ikaw talaga. Tito, tiwala lang. Umuwi na tayo. Naniniwala akong tutubo ito bukas. Kung wala talagang ibang paraan, huwag pilitin. Huwag kang mag-alala, Tito. Tiwala lang. Alis na tayo. Tito, uwi muna tayo. Kayo ang may kasalanan. Hindi na masasalba ang lupa sa likod ng bundok ng Baryo Huang. Labas kayo. Mga kasama, pakinggan ninyo. Pakiusap, maghinahon kayo. Pangako ko, maayos ang lahat dito bukas. Lumabas kayo. Maniwala po kayo sa akin. Labas. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang likod ng bundok. Ilang taon naming umaasa sa likod ng bundok. Ngayon wala na ang likod ng bundok. Paano na kami mabubuhay ngayon? Maniwala kayo sa akin. Labas. Lumabas. Sige na, lumabas na kayo. Labas. Naku, paano nangyari ito? Talaga sigurong galit na galit sa'yo ang MGA taga rito? Okay lang yan. Naisip mo na ba kung paano aayusin ito? Nay, hindi ka ba nakakampante kapag ako ang humahawak? Huminahon ka, mag-ingat ka sa susunod. Nay, Jota, magpahinga na kayo. Ayun, nung araw na yun. Buksan mo ang pinto. Buksan mo, Gu Shenyu. Hindi kami close. Bakit ka PA dinadalaw? Kung hindi mo bubuksan ang pinto ngayon, naniniwala ka bang babarilin kita? Nire-record ko to. Ikaw. Buksan mo na nga ang pinto. Aray, Natatakot ka, no? Gu Shenyu, ibigay mo na agad ang titulo. Panahon na. Wala pang sinabi ang direktor. Ungas muna ang aso. Aso. Nasaan na? Tumahimik ka, kalokohan, Gu Shenyu. Ayoko nang makipagplastikan sa'yo. Titulo. Wang Tianle, ayon sa kontrata, kung may ani sa likod ng bundok, wala kang karapatang makuha ang bundok. Diba? Yang bundok mo, alam ko namang wala doon. Mga puno doon ay tuyot na. Anong ani ang aasahan? Ayu, anong ginawa mo kagabi? Dinilig ko lang ang lupa na walang nagbago. Ano ang gagawin natin dito? Kung ang ani ng mansana sa likurang bundok ay sumunod sa kontrata, kayo ang lumabag sa kontrata ng inyong kumpanya. Uchenyo, nawawala na ba sa sarili mo? Pwede bang mag-ani ng mansana sa isang gabi? Maliban kung may himalang nagawa si Bodhisattva Guanyin. Sa likurang bundok, puno doon ay may bunga na. Malaking ani. Nagbibiro ka? Imposible. Tumubo ang bungang ito ng mabilisan. Baka nga may himalang naganap. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng himala. Gusto kong makita. Tara na. Nay, samahan mo kaming tumingin. Ayu, ano ba talaga ang ginawa mo? Kahapon, tuyot na lugar lang iyan. Baka binasbasan talaga tayo ni Bodhisattva Guanyin. Patingin nga. Hindi ito pwede mangyari. Hindi naman nila binili ito, diba? Hindi. Yan ang kanilang binili. Tama ba? Bakit ang bagal ninyo? Bilisan nyo? Talagang napakalaking anihan. Pinagpala kaya talaga tayo ng MGA Diyos? Tama ako, di ba, Nay? Tama nga. Ang galing. Ang galing mo, anak. Marami pang iba. Pagpapala ito ng langit. Salamat sa MG Dios, pagpapala. Sinasabi ko sa inyong lahat, tama ba kayo o hindi? Ito na ba ang sigurado mong plano? Oh, Manager Wang. Sige. Manager Wang, talagang may pangmalas ka sa hinaharap. Ngayon ko lang naunawaan. Nakipagpustahan ka sa akin. Wala kang pagkakataong manalo. Manager Wang, kain ka ng konti. Ang tamis naman. Guchenyu, huwag kang magmalaki. Wang Tianle, nagbabala ka na naman sa akin. Ipanghinayang mo ako, hindi mo ako palalampasin, o gusto mo akong turuan? Guchenyu, nakita. Wang Tianle, binabalaan kita. Hindi ikaw ang hindi magpapalampas sa akin. Ako ang hindi magpapalampas sa iyo. Nagtayo ka ng pabrika ng chemical sa amin. Sinamantala mo ang kontrata para lokohin tiyo ko. Akala mo palalampasin kita? Hindi mo nakikita, ano? Hinihila niya damit ko.
Wang Tianle, mga kawawang tauhan mo lang ito. Hindi mo nga ako maabot. Kawawang migya tauhan. Ang lakas ng loob mo. Sige. Ingat ka. Okay lang ako, Tito. Pasensya na, nagkamali ako ng pagkakaintindi kahapon. Ayos lang. Pasensya na si Lolo ang nagkamali ng pag-unawa sa'yo. Okay lang. Basta't magtutulungan tayo, ang tusong negosyanteng tulad ni Wang Tianle, hindi makakapanloko sa ating Huang Village. Eksakto. Magtulungan tayong lahat. Tara na, sige na, kaya natin. Director Wang, tiwala lang po, mga bastos lang. Yung MGA taga Wang Village. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, pipilitin kong pasukuin silang lahat. Wala akong paki sa MGA Taganayon, pero si Gu Chenyu ay hindi ko palalampasin. Oo, siya talaga. Kung hindi lang dahil kay Gu Chenyu. Atin na sana yung lupa sa bundok. Meron akong paraan para kay Gu Chenyu. Anong paraan? May girlfriend siya. Matagal ko nang gustong makuha yon. Jiaodong, pumunta ka sa kumpanya ko. Sige, tungkol pala kay Gu Chenyu. Kung malaman niyang nakasiping ko ang girlfriend niya, ano kaya itsura ng mukha niya? Director Wang, ang galing ng plano. Naiiyak ako sa tuwa pag naiisip ko. Tito, ang usapin sa chemical factory ay dapat nang resolbahin. Ilang beses na naming nai-report ito, may nanggaling pang kumuha ng sample sa likod ng bundok. Ngunit wala namang nangyari. Bakit? Daw, walang malinaw na ebidensya na lumalampas sa standard ang polusyon nila. Kalokohan. Isang matalik kong kaibigan ang pumasok doon para magsiyasat na huli siya at pinaalis. Itong si Wang Tianle ay talagang walang pakundangan. Huwag kang magalit. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Ayon sa kaibigan ko, sa entrance ng office ng general manager, may palaging nagtitipon na MGA tao. Marahil, may MGA clue sa illegal nilang gawain doon. Kung makapasok tayo ng patago, makakakuha tayo ng ebidensya. Masyadong mahirap. Hindi naman tayo MGA boss nila. Kailangang masolusyonan ito. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Ano? Pumayag na ang MGA magulang mo. Sige, uuwi na ako kaagad. Pumayag ang MGA magulang ni Chandru. Oo. Inanyayahan PA tayong mag-dinner bukas. Ayos. Napakaganda nito. Tito, paano na ang usapin sa chemical factory? Mag-iisip ako ng ibang paraan. Uuwi muna ako ngayon. Sige. Maagang umuwi't maghanda. Sige. Pag-update tayo. Sige, kumain ka. Sige. Alis na ako. Makakaasawa kaya si Kianru ng mayamang pamilya? Nakasalalay lahat sa araw na ito? Gets ko. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit si Gu Chenyu ang napili ni ate? Walang kwenta yon. Bilyonaryo si Mr. Wang. Daan-daang milyon ang yaman niya. Bata PA kasi ang kapatid mo, habol PA rin sa tunay na pag-ibig, sadyang inosente. Di natin pwedeng baliwalain yan. Chenyu, nandito na ako. Nasaan ka? Nandito na MGA magulang ko. Sige, puntahan mo kami mamaya. Nandito na si Kianru. Umupo na kayo. Nasaan si Gu Chenyu? Bakit wala siya? Ma, bumalik si Chenyu sa kanila kahapon. Pabalik na siya ngayon. Malapit na siyang dumating. Hoy, may sasabihin ka ba sa anak mo? Kianru, lagi naming tinutulan ang pagpapakasal mo kay Gu Chenyu. Nagkamali kami ng daddy mo. Pero ngayon, naiintindihan na namin, irerespeto na namin ang desisyon mo. Chandru, di mo kami sinisisi, di ba? Ma, okay lang. Alam kong may sarili kayong pananaw, pero Ate, huwag kang umiyak. Magandang balita to. hindi ako umiiyak pa. Tara, shot tayo. Sige. Tara na MGA anak. Tagay tayo lahat. Pagkatapos nito, magkakasama PA rin tayong pamilya. Tagay. Mabuhay kayo ng masaya. Mabuhay kayo ng maayos. Pero kayo ang aking MGA magulang. Bakit? Huwag ninyong sisihin ang MGA magulang ninyo. Ayaw din naming maabi kapag katapos mong pakasal kay Gu Chenyu. Magdusa sa paghihirap. Oo, ate. Para sa kabutihan mo lamang ang MGA magulang. Tama siya, Kianru. Ang MGA magulang ay laging nasa likod mo. Nanay, pakiusap. Tito at tita, nasaan si Kianru? Naghintay ako ng matagal sa'yo. Tara, upo muna tayo. Narito na ako, Kianru. Kuya Yu, magiging bayaw na kita. Hindi naman mababago yon sa sandaling panahon, di ba? Gusto mo agad makita ang kapatid ko? Pinatawag ka namin para pag-usapan ang kasal ninyo. Nais din naming humingi ng paumanhin.
Dati ay napakapilit namin sa'yo. Tita, napakabait ninyo. Yamang pumayag na kayo sa aming kasal ni Kianru. May pera na rin ako ngayon. Pwede nating pag-usapan ang dote. Kuya Yu, tara na. Inumin natin ang basing ito, tapos na ang lahat ng alitan. Magpamilya na tayo mula na ngayon. Tapusin na natin ang inumin, lahat ng nakaraan ay limot na. Mula ngayon, tayo'y magkakapamilya na. Pinapa-livestream ulit nila ako. Nananakawin na ang asawa ko. Bilisan mo, sagipin mo siya. Hindi ako mananagot kung may mangyari. Ano ba talaga ang nangyayari? Dinala si Zhao Qianru sa kwarto 2303. Ang 2303 ay suite sa hotel. Anong ginawa mo kay Kianru? Binigyan mo sila ng droga. Gu Chenyu, walang kwentang tao. Akala mo talaga papakasalan ka ng anak namin? Gutsin nyo, ang anak namin para sa mayaman lang. Pagkalipas ng bisa ng droga sa'yo, nasa CEO Wang na ang kapatid ko. Eksakto. Paano siya nakakagalaw pa? Marahil dahil sa kanyang pampalakas na teknik, kaya mas matibay ang resistensya niya. Paano niya sasagipin si Kianru na ganito? Kailangan nating maghanap ng paraan. Umepekto na ang droga. Umepekto na ang droga. Dala ko rin ang pantao. Kainin mo ang pantao. Mawawala ang epekto ng droga nito. Paano mo naiisip na makakain ka ng peach para mawala ang pampamanhid na ibinigay ko? Binili ko yan sa black market ng mahal. Pwede bang simpleng solusyonan mo lang? Akala mo ba makalangit ang peach na yan? Okay ka lang? Bakit ang daldal mong kausapin siya? Nasusuka ako sa kanyang pagkatao. Alis na tayo. Naghihintay PA ako maging mayamang biyenan. Ha. Huwag mag-alala, maghintay muna tayo dito. Anong nangyayari? Paraanin mo siya agad. Ang lakas niya talaga. Gutsin Yu, ngayon sina Kianru at Wang Zong nagkantutan na. Wala ka ng habol sa kanila ngayon. Huli na ang lahat. Hindi ba sa kwarto 2303 ng hotel? Akala ko'y hindi ako to, di ba? Ang walang kwentang boyfriend mo, kasama ang MGA magulang at kapatid mo. Nagiinuman at nagkukwentuhan. Wala na siyang oras sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Sabihin mo anong nakikita mo sa kanya. Kahit lahat ng gulo, nandito ka PA rin sa akin. Layas ka. Sana'y mamatay kang kahabag-habag. Paparamdaman ko sa'yo ng matinding paghihirap. Sharo! Gu Chenyu, bakit ka nandito? Okay na ngayon. Tara na. Wang Tianle, hindi PA tapos to sa atin. Tatawag kami ng pulis. Ang cute mo talaga. Tatawag ng pulis, ha? Sige, tawag. Sige, tumawag ka. Pwede na akong pumasok. Nasaan ang pamilya Zhao mo? Lahat kayo, pasok diyan. Huwag tumawag ng pulis. Huwag tumawag ng pulis. Hindi ka pwedeng tumawag ng pulis. Hindi ka pwedeng tumawag ng pulis. Bakit hindi ako pwedeng tumawag ng pulis? Mga kasabwat kayo, di ba? Pag tumawag kayo ng pulis, makukulong din kayo. Pangako, mula ngayon, hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Tumigil ka. Itinuturing mo ba akong anak? At ikaw, itinuturing mo ba akong kapatid? Sa paningin mo, isang kalakal lang ako sa inyo. Tulay ba ako sa mayamang pamilya? Hindi ba tama? Para sa'yo ang lahat. Diba? Talagang hindi kasing galing ni Director Wang si Gu Chenyu. Eksakto. Lagi ninyong sinasabing walang kwenta si Chen Yu. Akala ninyo hindi siya kasing husay ni Wang Tianle. Pero naintindihan ba ninyo talaga siya? Isa'y umaasa lang sa swerte, isang tamad na kumikita sa live streaming. Anong dapat intindihin? Itong tinatawag ninyong tamad, 0.300 milyon na ang kabuang ari-arian niya. Hindi ba't mas maganda ito kay Wang Tianle? Paano ito nangyari? Pwede ba yan? Si Gu Chenyu na walang kwenta, may 300 milyon? Kianru, wag kang padala sa tambay na yan. Paano siya nagka 300 milyon? Oo, ate, masyado kang mabait. Madaling maniwala sa iba. Tama, masyado nga akong mapagtiwala. Hindi ko matanggap na pamilya ko kayo, pero gusto nyo PA akong saktan. Masyado talaga akong mabait. Ganito ang trato nyo sa akin. Nag-isip PA akong patawarin kayo. Chen Yu, nung huli, pakawalan mo na sila. Sige na? Sige. Pamilya ko PA rin sila sa huli. Tama. Pangako sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng salita, kailangan mo PR rin akong pakawalan?
Umalis na kayo. Chenru, kami naman. Bago PA ako magbago ng isip, umalis na kayo. Huling pagkakataon na to. Simula ngayon, wala na tayong relasyon. Hindi. Sige, alis na. Chenyu, umuwi na tayo. Chenyu, salamat sa pagsagip mo sa akin ngayon. Gago, di ba dapat ako ang sumagip sa'yo? Kailangan PA rin kita pasalamatan. Payagan mong maging matigas ang ulo ko ngayon. Alam ko, hindi ko dapat sila pinaalis. Dahil masyadong mabait ang Kianro ko, Chenyu, inaantok na ako. matulog ka. Ayos na ba ang hipag ko? Nailigtas na ba ang tao? Mag-ingat ka sa susunod. Huwag mo nang pabayaang mangyari ulit ito. Kung hindi kami mapapanatag. Bakit nagkaroon ng aksidente si Kianru? Mas kinakabahan PA sila kaysa sa akin. At bakit nila nalalaman na may aksidenteng mangyayari kay Kianru? Hindi ba't nanonood lang sila ng live stream ko? Mga katoto, okay na si Kianru. Pero may ilang tanong ako. Gusto kong itanong sa inyong lahat. Bakit kayo masyadong nababahala kay Kianru? Isa lang akong karaniwang streamer. Bakit ninyo? Pinadadalan ako ng maraming regalo. Bakit walang sumasagot sa akin? Dakilang Pantas, bakit ka nandito? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit kami mabait sa'yo? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Narinig mo na ba ang kwento ni Bantugan at Dalagang Habi? Ang kwento ng 7 diwata? Oh, narinig ko na. Pero ano ang kinalaman nun sa akin? Siya rin ay diwata? Diwata rin siya. Ako ba si Dongyong o si Bantugan? Hindi. Pero halos magkatulad. Pwedeng tapusin ko muna? Sige, ikaw na magsalita. Paumanhin. Excuse me. Siyang diwatang nagpakababa sa mundo. Sa nakaraang buhay, umibig siya sa isang mortal. Dati ka ring namatay ng biglaan at muling isinilang upang ipagpatuloy ang relasyon. Sumabak din siya sa reinkarnasyon. Pero nagalit ang Reynang Ina sa kanyang ginawa. Ngayong buhay, siya'y itinakdang magtiis. Noong nasa langit PA siya, mahal na mahal namin siya, kaya't lihim kaming tumulong. Pero yung MGA matatanda, takot silang malaman ng Reynang Ina. Kaya sa live streams mo na lang kami nakapagbibigay ng regalo sa iba't ibang dahilan. Ganun pala. Ito ba'y pag-asa sa babae ng patago? O? Dakilang Pantas, nagbabasa ka ng isip. Ano yon? Gusto mo bang turuan kita ng mahika? Anong mahika, Dakilang Pantas? Ang 72 pagbabago. Sige, walang problema. Ito ang basic na 72 pagbabagong anyo. Araw-araw pwede kang maging kahit sino o anuman ang nakita mo. Tatagal lang ito ng 2 oras. Ang 72 pagbabagong ito, ganun ba kalakas talaga yan? Paano kung mag-water cup ako? Mag-transform? Ay naku, talagang nagiging baso. Bawiin ang galing ng salamangka na ito. Dito. Madali na lang si Wang Tianle. Sa opisina ng chemical na pabrika, maraming ebidensya laban kay Wang Tianle. Basta makuha ko lahat ng ebidensya, papanagutin ko siya sa kulungan. Dito, may paraan na ako kay Wang Tianle. Babalik ako bukas. Kianru, magpahinga ka ng 2 araw sa bahay. Mag-ingat ka. Pag may panganib, pasok ka lang sa live stream ko. Magtiwala ka lang. Sige. Sabi ko sa'yo, Diyosa ka mula sa langit. Protektado ka ng MGA, Bathala. Naniniwala ka ba? Dito, sigurado ka bang si Wang Tianle ay hindi sumipot ngayon? Nandito na ako simula PA kaninang umaga. Sige, ikaw muna rito. Kapag may pangalawang Wang Tianle na lumitaw, magmensahe ka sa akin. Pangalawa? Oo. Pangalawang pagkakataon na ito, aalis na ako. Nandyan ka pala, hindi ka nagdala ng sasakyan ngayon, ano? Limitado ang oras. Magbalik muna tayo. Nasa computer dapat ang ebidensya ng krimen. May password PA. Maghanap muna ako ng ibang bagay. Nandito ka na naman. Ano? Ayos lang. Sige na po. Di naman siya madalas pumunta, di ba? Bakit bigla siyang pumunta ngayon? Si Manager Jun na pala. Balik ka sa kotse at kunin mo para sa akin. Sige, Mr. Wang. Mamamatay na ba ako dito? Halap, di ba pinatay ko ang computer nang umalis ako? Mr. Wang, ang cellphone ninyo. Pakikuha mo ako ng isang basong tubig. Alam ko na ang password ngayon. Huwag mainit na tubig, Huwag mainit na tubig. Hoy, Lauju, mainit na tubig yan, mainit. Wang Tianle, gusto mo lang talaga kontrahin ako, di ba? Si Manager Wang. Huwag sa bibig ko ang target mo. Ang baho talaga.
Wang Tianle, hindi ka ba nagtutoothbrush araw-araw? Nagiinom ka PA rin? Wang Tianle, ang baho ng hininga parang may kinain na kung ano. Pero sulit naman ngayon. Sa ebidensyang ito, makukulong ka na ng permanente. Tito, Nay, nakita ko ang MGA illegal na record sa planta, pati kriminal na ebidensya ni Wang Tianle. Criminal, yung Wang Tianle ba na yan, hindi ba siya nasa TV ngayon? Manager Wang, ang Wang's Group niyo po ngayon ay magtatag ng Environmental Protection Company. Ano po ang MGA layunin at plano ninyo? Para sa amin, hindi naman ganun karami ang MGA practical na layunin. Gusto ko lang ibigay sa lahat ang malinis na mundo, yun lang. Ang detalyadong plano ay iaanunsyo sa press conference sa Makalawa. Magbubukas PA kayo ng environmental company? Ito na, gusto kitang mapahamak magpakailanman. Ha? Ang pangangalaga sa kalikasan? Hindi ba't paraan din ito upang kumita? Presidente Wang, Ano na naman ang problema? dinala ni Huang Chao ang isang grupo rito. Kung mabunyag ang usapin sa pabrika ng chemical, ano ang gagawin natin? Yung usapin sa pabrika ng kemikal, hindi ko na ba ito inayos? Mamaya ipakikita ko sa projector ang MGA datos. Sakto ang pagdating nila. Wala tayong dapat ikabahala. Kaya pala pumunta sila ngayon para tulungan tayo pala. Heto. Ito ang MGA kaugnay na datos. Ipasa mo sa MGA reporter mamaya. Hayaan mong ipalabas nila. Sige. Ha? Maayos naman. Maayos talaga. Ibalik ninyo ang aming tahanan. 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 Umalis na kayo. Ibalik ninyo ang aming tahanan. Sige, pakalisin nyo. Isoli ninyo ang pinto ko. Ito raw ang tinatawag na kamangmangan, di ba? Oo, tama. Gagamitin ko ito mamaya. May iba pang pakay si tagapamahala Wang. Sige. Kumusta, tagapamahala Wang? Bakit gusto ninyong manatili ang MGA taga rito? Naiintindihan ko ang galit ng MGA taga na yon. Papasukin nyo kami! Papasukin nyo kami! Pero huwag nyo akong hadlangan! Huwag nyo akong pigilan! Narito ako ngayon upang patunayang ang aming chemical plant ay hindi problema. Pwede bang paliwanag ni tagapamahala Wang? May kinaugalian ako kapag gumagawa ako ng plano para sa proyekto. Maraming pagsusuri ang isinasagawa ko. Ang aming pabrika ay sumusunod sa pambansang pamantayan. Para sa chemical plant, ang kalikasan sa palibot ay hindi maapektuhan. Paano ito mapapatunayan ni tagapamahala Wang? Nagkataon namang dinala namin ang mga ulat at pagsusuri. Mamaya ipapakita ko sa pamamagitan ng mga larawan at datos. Salamat. Mukhang handang-handa si tagapamahala Wang. Marami kayong pinaghirapan para sa proyektong pangkalikasan. Talagang napakahirap na paghahanda. Tagapamahala Wang, magaling ang pahayag. Si Gu Chenyu pala? Sino ang nagpasok sa iyo? Mang Joe, ang bisitang pumasok ay dapat respetuhin. Dapat mo siyang papanatilihin. Kapag pumasok ka sa aking pintuan, bisita ka na, dapat mo siyang paiwanin. Talagang mapagbigay si Manager Wang? Talagang matiyaga siya. Ganon din sa iyo. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maaapektuhan. Kahanga-hanga si Manager Wang. Ngayon natutupi siyang magnakaw ng MGA linyang iba. Mga patnugot at kaibigan, payagan ninyo akong magpakilala. Ito si Gu Chenyu, taga Baryo Huang. Siya ang may dala ng gulo. Nagtayo kami ng pabrika sa tabi ng Baryo Huang para umunlad ang ekonomiya. Pero ang MGA taga-baryo, dahil sa kaunting pera, paninira ng paninira, paulit-ulit na pagrereklamo. Siyempre, hindi ako basta nagagalit, kayang-kaya kong tiisin sila, pero paulit-ulit nilang binabastos ang limitasyon ko. Dapat ay mababait at simpleng MGA taga-baryo. Hindi ko inasahan iyon. Sila pala ay sakim at walang utang na loob. Nang iinsulto ka. Mamamatay kang kahabag-habag. Makinig kayong lahat. Dapat ay mabait siyang taga-baryo. Tingnan ninyo siya ngayon. Sino ang may gawa nito? Ang salarin ay si Gu Chenyu. Hindi ko inakalang kaya ni Manager Wang baliktarin ang katotohanan. Kahanga-hanga talaga ang pag-arte niya.
Gong Chen Yu, kahit anong sabihin mo ngayon walang saysay, ipapakita ko ang aking environmental plan and inspection report sa publiko. Gong Chen Yu, basura ka. Anong laban mo sa akin? Jigong Chenyo, ano ang layunin ninyo sa pagpunta rito? Jigo, nandito ba kayo para pilitin si President Wang sa bayan? Jigo, ang MGA taga-nayon ng Huang. Sila ba'y inutusan ninyong pumunta? May masamang balak ka ba? MGA tagapagbalita, hindi ko masasagot ito sa ngayon. Bakit hindi na lang natin hintayin ang ebidensya ni President Wang bago tayo mag-usap? Sige, buksan na ang projection. Presidente Wang, Presidente Wang. Ito pala ang sinasabi ninyong ebidensya. Gets ko na. Nagpapahuli ka na ba? Ano ba to? Patayin nyo yan. Patayin nyo nga. Ju, ginawa mo ko. Ito, hindi mo ba ito binigay sa akin? Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nagbigay nito sa akin. Director Wang, hindi ka ba kanina nagmamalaki? Ngayon lumabas na ang ebidensya? Ayaw mo pang makita ng lahat? Tingnan nyo, nagbago na naman ang ebidensya. Imposible yan. May pera si Director Wang. Sino ang nakakaalam kung magkano ang ginastos? Peke lahat ito. Peke lahat ito talaga. Peke. Ikaw ang gumawa nito. Lahat ito ay gawa-gawa mo. Hindi nyo makukuha ang MGA ito. Director Wang, ito ang ebidensyang gusto mong ipakita. Ngayon, peke na pala. Tatakas yung lalaking yan! Bilis, bilis, bilis! Hulihin siya! Huwag niyo siyang patakbuhin. Huwag niyo siyang patakbuhin. Tigil. Huwag niyo siyang hawakan. Hintayin natin ang pulisya. Matatanggap nila ang nararapat na parusa. Hindi mo makukuha ang MGA ito. Gawa-gawa mo lang lahat ito. Peke lahat ito. Naalala mo, PA, ba ang sinabi ko dati? Ipinahamak mo ang pamilya ko. Sinaktan mo si Keanu. Nagtayo ka, PA, ng pabrika sa aming bayan. Ang dami mong kasalanan. Hahayaan PA kita. Gu Chen Yu, basura ka. Ikaw, anong lakas ng loob mo? Si Ikaw siyang may gawa nito lahat. Wang Tianle, ngayon. Isa ka ng palaboy sa paningin ko. Ngayon, dapat ka nang bumaba sa entablado. Si Wang Tianle na ito. Ang dami niyang katiwali ang ginawa. Nasagot na rin siya sa hustisya. Chenyo, sabihin mo ang totoo. Nitong huli, parang di na kita kilala. Makinig ka, may MGA tagapagtanggol akong diwata. Naniniwala ka ba? Isinilang kang diwata? Bakit sila tutulong kung hindi? Hindi ako isinilang na diwata, pero ang asawa ko'y engkantada. Sa pamamagitan ko sila tutulong. Ang lambing mo kasing magsalita? Sinusumpa ko. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ikaw ang engkantada. Sige na, naiintindihan ko. Streamer, mag-live ka na, may naghahanap sa'yo. Pinapag-go live ako ng top patron ko. Hindi ba tapos na ang pagsubok ni Keanu? Pinagmamadali PA rin nila akong umalis. Gusto PA nila akong regaluhan. Di ko alam kung kuya or ate ang tawag. Sumpa ko. Wala namang problema sa oryentasyong sexual ko. Lalaki lang siya. Sige, nagbibiro lang ako. Hindi ba't naniniwala PA rin ako sa'yo? Gusto ng kumpanya na mag-OT ako. Keanu, nakita mo naman ang ipon ko. Ano sa palagay mo? Sinabi mo rin. Dapat may sariling karera ang MGA babae. Hindi ako kalakal. Gusto kong gumawa ng sariling halaga. Sige. Maghihintay ako na maging strong woman ka at susuporta sa akin. Mas mabuti kung di ka susuporta sa ibang babae. Hindi ko magagawa. Talagang hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko magagawa yon. Ang dami mong immortal na backer. Kung susuporta PA ako sa ibang babae, baka bukas sa impyerno na ako mag-report. Mga kaibigan. Nandito na ako. Aalis na ako. Paalam. Paalam. Mga kaibigan. Di ba't sinabi ninyong tapos na ang pagsubok ni Keanu? Ano na namang problema? Sino nagsabi na pakikitungo kay Wang Tianle ay lulutas sa pagsubok ng diwatang ito? Sino nagsabing iisang pagsubok lang ang meron? Hindi pwede. Anong pinagsasabi mo? Hindi klaro. Sige na. Naku po, anong nangyayari? Una, bibigyan kita ng banal na peach. Nakakain ka na nito dati, ligtas ka. Walang problema. Ito ang elixir ng buhay. Makapagliligtas din ito ng buhay. Ingatan mo ito. Halika na. Ito PA ang treasure basin para sa iyo. Pag naubos ang pera, buksan mo lang ito. Sige. Ito ang nectar ng sanga mula kay Guanyin. Nakuha ko. Akin ito. Salamat. Heto ang 72 pagbabago para sa iyo. Pag natutunan mo ito, wala kang katapat sa mundo. Binibigyan kanya ng 2, bibigyan din kita ng 2. Ay, huwag. Ang akin din. Tama. Kunin mo. Ito ang kukunin ko. Sandali, wala nang masisingit pa. Kukunin ko na. Salamat. Puno na ang Hindi ko na to kaya. Ito ang Tian Kun bag. Heto, kunin mo. Binigay mo PA ang kayamanang ito sa kanya. Erlang Shen. MGA kasama. Alam kong masigasig kayong lahat. Pero bakit ang dami ninyong regalo sa akin? Gu Chen Yu. Susunod, maraming pagsubok ang naghihintay sa iyo.
At ang pagsubok ng Reynang Ina para sa duwende. Kumpara sa MGA, pagsubok ko nung pagkuha ng banal na kasulatan, halos kapareho ito. Imposible. 81 pagsubok. Anong problema? Natatakot ka? Ayaw mo na sa nobya mo. Hindi. Nangangako ako. Babalik ako para ligawan si Kyanru. Naku, Gu Chenyu, nangangako ka sa MGA Diyos at immortal sa langit. Hinahangaan kita, matandang Lee. Pwedeng magtanong, Kyanru, ang susunod na pagsubok? Ano ba talaga yon? Halika, sasabihin ko sa'yo, matandang unggoy mo. Sige, alis na. Dakilang pantas, itulak mo na lang ako. Bakit mo ako sinipa? Halo, Kyanru, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako dyan.